Espiritong isusungko, totoong ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Walang isa man sa inyo nagtanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama nating kapwa nating mga deboto sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms po ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Nung college po ako sa UST, meron pa parang obligatory pa yung ROTC. Kasi ngayon parang optional na lang po, pipiliin na lang, di ba? Kailangan namin mag-ROTC. Ayaw na ayaw ko po ng ROTC. No? Hindi mo magsisinungaling dyan. Ayaw na ayaw ko. Kasi bukod sa Sunday siya ginaganap, so nakakain yung oras ko sa pagsaserve sa simbahan. So hindi ako nakakapag-serve pagka umaga. Pagdating lang sa school, ibibilad lang naman kami sa araw para kami mga daing. Mga daing, init-init. Kaya, kapag ka meron pong mga bloodletting or blood drive, yung magdodonate yung mga kadete, ay number 1 ako sa pila. Bakit? Kasi, kapag ka nag-donate ka ng isang beses, 3 training Sundays ang mawawala. Sa mga kaya generation ko, maiintindihan nyo yan kung bakit. Kaya, ang ginagawa ko, hindi lang, not once, but twice per semester, nagdo-donate ako ng dugo. Isipin nyo yun, 15 training Sundays minus 6. So, 9 na lang yung pagtsatsagaan ko. Tinatakasan ko talaga, yung ROTC na yan. Alam nyo, it only shows yung human tendency o yung tendensiya ng tao na kapag ka nahihirapan, anong ginagawang madalas? Anong pinakamadaling solusyon? Takasan. Parang katulad ng utang. Di ba? Takasan. Kapag ka mahirap na ang buhay, takasan na lang natin. Pag mahirap na yung relasyon, tumakbo ka na lang, umalis ka na lang. Di ba? Kapag ka hinuhuli ka na, tumakbo ka na lang. Ganon. Pero hindi yan ang turo sa atin ng ating Panginoon. Dahil marahil ang pagtakas o ang pag-alis ay isa sa mga pinakaunang bagay at pinakamadaling maisip ng tao kapag ka hindi na umaayon
sa mga pangyayari sa inaasahan o ginugusto natin, hindi ito ang itunuturo sa atin ng ating Panginoon. Pwede nating sabihin ito ay kaduwagan. Di ba? Kaduwagan na hindi harapin yung mga dapat harapin sa buhay. Halimbawa na lamang sa ating unang pagbasa, sina Pablo at Silas. Bagamat nagbukas ang mga kulungan, ang mga pinto ng kulungan, nung sila ay nagdasal at kumanta ng mga himno, abay kung ako si Pablo o si Silas, kumaripas na ako ng takbo at lumabas. Pero hindi, nanatili sila. At ano nangyari naman dun sa isa, yung bantay pinto? Ano sabi niya? Natakot siya kasi nakita niya na bukas lahat ang mga pinto. Kaya anong pinakamadaling pamamaraan para sa kanya? Kasi naisip niya, naku, hindi ko nagawa ng maayos yung trabaho ko bilang pantay pinto. No? Mag-suicide na lang daw siya. Kinuha niya yung tabak at sasaksakin ang kanyang sarili. Ano sabi ni Pablo at ni Silas? Huwag mong gawin yan. Hindi tama yan. Nandito kaming lahat at hindi kami tumakas. Mga minamahal kong kapatid, kailanman hindi magiging pinaka-the best na option o pagpili ang pagtakas sa mga problema sa buhay. Sapagkat ang ating Panginoon mismo marahil mukhang tumakas dahil siya ay aakyat sa langit, pero pinadala niya ang kanyang kahalili, ang banal na Espiritu upang patatagin, upang maging matapang tayo sa pagharap sa mga umuusig, lalong higit dahil sa ating pananampalataya. Marahil nga mukhang pagtakas, pero alam natin na kailangang gawin ito ng ating Panginoon para bumaba sa atin, manaog sa atin ang Espiritu Santo. Hindi turo ni Jesus, hindi kasanayan ni Jesus ang umatras o tumalikod sa mga pagsubok ng buhay. Hinarap niya ito ng may buong tapang, hindi dahil malakas siya, kundi dahil merong grasya at katapangan at katatagan na mula sa Diyos. Tayo rin ay ipinaalalahanan ng ating Panginoon, lalo ngayon sa panahon nating ang dami nating hinaharap na mga pagsubok sa buhay, personal, komunidad, sa pambansa at sa pandaigdigan. Hindi option o hindi pagpili ang pagtakas o pagtalikod. Pinapaalala ni Jesus na bahagi ng buhay ng isang alagad ang magbata ng hirap at magpasan ng kanyang krus. Bakit? Dahil mula dito, sa pagharap ng mga bagay na ito, tayo ay lumalakas at tumitibay, nagiging mapagkumbaba, at higit sa lahat, nagiging matulungin tayo sa kapwa din natin na naghihirap. Kaya yung hihilingin nating grasya mula sa ating Panginoong Hesus. Kung siya, hindi niya tinakasan at ang kanyang mga alagad, hindi tinakasan ng panguusig, tayo din, huwag tayong tumakas, huwag tayong tumalikod sa mga problema. Harapin ito kasama ng tulong ng grasya mula sa Diyos. Dahil kasama natin si Jesus at hindi niya tayo pababayaan.